Magandang araw pong muli mga minamahal nating mga kaibigan, mga subscribers, viewers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Muli po tayong magsasama-sama sa araw na ito upang atin pong muling pag-usapan ang isa na namang topic. Nasa 11 topic na po tayo ng quarter na ito at talaga pong nakikita nating matatapos na ang quarter. Ang pamagat po ng ating pag-uusapan ngayon ay paninirahan sa lupain. Subalit, kagaya po ng ating palagiang ginagawa, bago po tayo tuluyang pumunta sa ating talakayan, tayo po muna ay babanggit ng mga pangalang palagi pong nagko-comment sa ating program na ito. Mirna Medina, Sheila de los Santos, Feliciano Matbagan, Crisalde Aguirre, Emilio de la Cruz Jr., Barbara Gozom, Ella RVRC, ito po ang kanyang account name, Florinda Custodio, Mias Agapay, Claricel Quezon, Joshua Cayman Island, Alvin Pacardo, Bago Edgar, Lobel Lavinia, Eric Reyes, Manuel Valdesco, Orlan Aklan, Rosana Elcano, Franz Sosa, Aido De Leon, Miles Orpia, Maylin Villajuan, Jeneline Choi, Eunice Ruales, Queenie Copal, Jemema Morente, Jojo Pajardo, Josephine Porras, Victor Abilidas, Seria Bardago, Maria Bacan, Lea Santos, Manalo Joselito, Shield Team, Noel Bombeo, Christian Marti, Marivic Rosales, Maria Cecilia Lopez, Nesitas Estubo, Alwin Bautista, Lucero Soblatin, Daro ng Tagaytay, Kunching Bukad, Aida Almasco, Leonardo Padriquela, Marlon Magsayo, Mari Lusoco, Ricky Panpruelda, Ares Pap, Eden Misa, Miriam Valdez, Lodi Abinido, Anastasia Kanya, at si Brother Alan Perez po at ang family. Binabati po namin kayo ng isang magandang araw. At amin pong nakadaupang palad ang Project 8 Seventh-day Adventist Church sa panguna po ng kanilang elder na si Adin Placido. Kasama po nila Jason Lucino, Metusela Baroga, Teresita Denia, Rusty Barcelona, Domingo Bose, Clifford Kiambao, at marami pa pong iba. Hindi lang po nila naibigay yung kanilang pangalan. Ganun din po, gusto rin po namin ipabatid o iparating ang aming kasiyahan sa San Pascual SDA Church ng Tuba, Benguet. Si Brother Ephraim Placido and Placido family. Sabi po ni Elder Aden Placido ng Project 8 Quezon City Church, kaya daw po niya na laman ang Solid Rock Ministry, ito po ang nag-introduce sa kanya yung kanyang kapatid, si Ephraim Placido from Tuba, Benguet. Kaya kami po ay natutuwa at talaga pong nararamdaman namin at nalalaman namin na ang ating pong programang ito ay laganap na talaga. At meron din po tayong mga kaibigan, mga kapatid na tumatangkilik sa programa natin ito sa ibang bansa. Meron din po kaming nakausap na isang kapatid natin dyan sa Project 8 na siya naman po ay si-share sa kanyang mga kamag-anak. Lalo na po sa kanyang mga pinsan na hindi pa rin po nakakakilala sa Panginoon. Ito raw pong program natin, ito ang kanyang isinishare sa kanyang mga kamag-anak. Salamat po! Kaya sa atin pong pag-aaral na ito,
atin pong patuloy na inalangin sa Panginoon na patuloy po tayong magkasama-sama sa ganitong pagkakataon. At balikan po natin ang ating pamagat ng ating lesson ngayon, paninirahan sa lupain. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay muling hingi ng tulong sa ating Panginoon. Makapangyarihang Diyos, sa araw pong ito, muli po namin ibinabalik ang aming papuri sa inyo. Salamat po sa inyong kabutihan. Salamat din po sa programang ito na nakakatulong po sa aming mga kapatid, sa inyong mga anak, sa iba't ibang lugar ng mundong ito. Kami rin po ay humihiling ng inyong pakikisama. Buksan ang aming mga puso't isipan upang mas maunawaan namin kung ano po ang ibig sabihin ng mga lesson na ito. At humingi rin po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Ganon din po ang guidance ng Holy Spirit para sa amin. Pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pong talatang sauluhin ay ating makikita sa Kawikaan 15:1. Nakapapawi ng puot ang sagot na malumanay, ngunit nagbubunsod sa galit ang salitang magaspang. Ang manahan sa gitna ng isang komunidad ay nagdadala ng maraming mga pagsubok, lalo't higit sa iglesia na kung saan nagsasama-sama ang iba't ibang lahi mula sa iba't ibang kultura at kinalakihang ugali. Papaano mapapanatili ang pagkakaisa sa kabila ng di magkatulad na pananaw? Ang Israel ay nahati sa dalawang panig ng Kanaan. Ang isa ay tumahan sa silanganan at ang karamihan ay tumahan sa kanluran. Nakita ng mga taga-kanluran ang nangasa silanganan ay nagtayo ng isang dambana at inakalang sila ay maghahain sa ibang Diyos liban sa Diyos na nasa Jerusalem. Papaano nila nilutas ang suliranin? Malimit tayo ay napakabilis humusga sa mga motibo ng iba. Paano nga ba ang tamang paraan ng paglutas sa mga inaakala nating mali? Pag-aralan natin ang magandang halimbawa sa karanasan sa Josue 22. Narito po ang mga katanungan natin pong pag-uusapan sa araw na ito. Number 1, ano ang hiningi ni Josue na gawin ng 2 lipi at kalahati sa kanilang pagtahan sa lupang kanilang mana? Number 2, anong hakbang ang ginawa ng bayan ng kanilang makita na ang liping na hiwalay sa kanila ay tila man din tumalikod sa Panginoon? Number 3, ano ang malimit na dahilan ng mga paghihinala at mga maling akusasyon? Number 4, papaano ang tamang pagharap sa mga akusasyon? And number 5, ano ang dapat gawin kung nasumbong ang mali ang mga hinala o ang sumbong sa atin? Balikan po natin ang question number 1. Ano ang hiningi ni Josue na gawin ng 2 lipi at kalahati sa kanilang pagtahan sa lupang kanilang mana? Sige po, atin pong titingnan kung ano ang sinasabi sa banal na kasulatan sa tagubilin ni Josue sa 2 lipi at kalahati, kasi yung kalahati ng lipi ni Manase ay tumahang kasama nung 2 sa ibayo ng Jordan. Ano po? So titingnan po natin ano ang sinasabi sa Josue 22, talatang 1 hanggang 8. Tinawag nga ni Josue ang mga Rubenita at ang mga Gadita at ang kanilang kalahating lipi ni Manases. At sinabi sa kanila, inyong ingatan ang lahat na inutos sa inyo ni Moises sa nalingkod ng Panginoon at inyong dininig ang aking tinig sa lahat na aking iniutos sa inyo. Hindi ninyo iniwan ang inyong mga kapatid na malaang panahon hanggang sa araw na ito, kundi inyong iningatan ang bilin na utos ng Panginoon inyong Diyos. At ngayon binigyan ng kapahingahan ng Panginoon ninyong Diyos ang inyong mga kapatid gaya ng sinalita niya sa kanila. Kaya't ngayon pumihit kayo at yumaong kayo sa inyong mga tolda sa lupain na inyong ari na ibinigay sa inyo ni Moses na lingkod ng Panginoon sa dakuro ng Jordan. Ingatan lamang ninyong mainam na gawin ang utos at ang kautusan na inuutos sa inyo ni Moses na lingkod ng Panginoon at ibigin ang Panginoon inyong Diyos.
at lumakad sa lahat niyang mga daan at ingatan ang kanyang mga utos at lumakip sa kanya at maglingkod sa kanya ng buo ninyong puso at buo ninyong kaluluwa. Gayon sila binasbasan ni Josue at pinagpaalam sila at sila'y umuwi sa kanilang mga tolda. Ibinigay nga ni Moses sa kalahating lipi ni Manases ang mana sa Basan, ngunit ang kalahating lipi ay binigyan ni Josue sa gitna ng kanilang mga kapatid, sa dako rito ng Jordan na kalunuran. Bukod dito ay nagpapag-alamin sila ni Josue na pauwiin sa kanilang mga tolda ay binasbasan sila. At sinalita sa kanila na sinasabi, kayo'y bumalik na may maraming kayamanan sa inyong mga tolda at may maraming hayop, may pilak, may ginto, may tanso at bakal at may maraming kasuotan. Magbahagi kayo sa inyong mga kapatid ng samsam sa inyong mga kaaway. So, dito po ang pakiusap ni Josue. Ako ikay nagpapasalamat na kayo ay naging tapat kayo kay Moses, naging tapat kayo sa aking paglilingkod. Ngayon kayo'y humayo na sa inyong dako, subalit pakatatandaan, italaga ninyong lubusan ang inyong sarili sa Panginoon na inyong tuparin. Inyong sundin ang lahat ng mga kautusan na isinulat ni Moises. So ito ay hinihiling ni Josue yung total commitment nitong 2 lipi at kalahati na hihiwalay sa kanilang grupo sapagkat ito ay magmamana doon bago tumawid ng Jordan. Kaya ang wika ay wag ninyong kakalimutan ng Panginoon na inyong ibigin siya ng inyong buong puso, ng inyong buong lakas. Yan ang napakalaga. At pag uwi ninyo, alalahanin ninyo na bahagi na ninyo ng mga samsam ang inyong mga kapatid, yung mga kapatid na hindi nakasama doon sa pagtawid sa Jordan upang ipagpatuloy ang pagsakop sa lupain. So dito ay itinatagubilin ni Josue na huwag kakalimutan yung pinakadakilang utos na sinasabi ng ating Panginoon, yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao. Ito ang dapat na maging palatandaan at makitang pag-uugali ng bayan ng Diyos. Sapagkat ito ang wika ng ating Panginoon, malalaman ng lahat na kayo ay aking mga alagad kung kayo ay mayroong pag-ibig sa isa't isa. So ito po ay huwag nating kalilitaan na yung pag-ibig, pagmamalasakit sa isa't isa ay napakalaga sapagkat yan ay kapantay ng pag-ibig sa Diyos. Sapagkat bawat isa ay inibig rin naman at iniibig ng ating Panginoong Diyos. Okay, sa ating pong pangalawang katanungan, anong hakbang ang ginawa ng bayan nang kanilang makita ng liping na hiwalay sa kanila ay tila man din tumalikod sa Panginoon? Ito po ay mahaba-haba ng kaunti, magmumula sa talatang 9 hanggang 20. Titingnan po natin, ano po ba talaga ang kanilang ginawa? At ang mga anak ni Ruben at mga anak ni Gad at ang kalahating lipi ng Manases ay nagsibalik na humiwalay sa mga anak ni Israel mula sa Silo na nasa lupain ng Kanaan upang pumaroon sa lupain ng Galaad, sa lupain ng kanilang ari na kanilang inari ayon sa utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses. At nang sila dumating sa may lupain ng Jordan na nasa lupain ng Kanaan, ang mga anak ni Ruben at ang mga anak ni Gad at ang kalahating lipi ni Manases ay nagtayo roon ng dambana sa tabi ng Jordan, isang malaking dambana na matatanaw. At narinig ng mga anak ni Israel na sinabi, narito ang mga anak ni Ruben, ang mga anak ni Gad at ang kalahating lipi ni Manases ay nagtayo ng isang dambana sa tapat ng lupain ng Kanaan na may lupain ng Jordan sa dako na nauukol sa mga anak ni Israel. At nang marinig ng mga anak ni Israel ay nagpipisan sa Silo ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel upang sumampa laban sa kanila na makipagdigma. At sinugo ng mga anak ni Israel ang mga anak ni Ruben at sa mga anak ni Gad at sa kalahating lipi ni Manases sa lupain ng Galaad, si Penis na anak ni Eleazar na saserdote. At kasama niya ay 10 prinsipe, na isang prinsipe sa sangbahayan ng mga magulang sa bawat isa sa mga lipi ng Israel
at bawat isa sa kanila ay pangulo sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang sa mga libo-libo sa Israel. At sila'y naparoon sa mga anak ni Ruben at sa mga anak ni Gad at sa kanilang kalahating lipi ni Manasseh sa lupain ng Galaad, at sinalita nila sa kanila na sinasabi, ganito ang sabi ng buong kapisanan ng Panginoon, anong pagsalangsang ito na inyong ginawa laban sa Diyos ng Israel, na humiwalay sa araw na ito sa pagsunod sa Panginoon sa inyong pagtatayo para sa inyo ng isang dambana upang maghimagsik sa araw na ito laban sa Panginoon? Napakaliit ba sa ganang atin ang kasamaan ng Peor na handa natin na hindi natin nilinis hanggang sa araw na ito? Bagamat dumating ang salot sa kapisanan ng Panginoon upang kayo'y humiwalay sa araw na ito sa pagsunod sa Panginoon, at nangyari na sapagkat kayo'y nang hihimagsik ngayon laban sa Panginoon ay mag-iinit siya bukas sa buong kapisanan ng Israel. Gayunman, kung ang lupain na inyong ari ay maging marumi, lumipat nga kayo sa lupain na ari ng Panginoon na kinatatahanan ng tabernakulo ng Panginoon, at kumuha kayo ng ari sa gitna namin. Ngunit huwag kayong maghimagsik laban sa Panginoon, yung maghimagsik laban sa amin sa pagtatayo ng isang dambana bukod sa dambana ng Panginoon nating Diyos. Hindi ba si Akan na anak ni Zira ay nagkasala ng pagsalangsang sa itinalagang bagay? At ang pag-iinit ay nahulog sa buong kapisanan ng Israel, at ang taong iyon ay hindi namatay na mag-isa sa kanyang kasamaan. Yan, kung inyo kung papansinin dito, ano po, ang kanilang ginawa, may nagsumbong po kasi na may nakakita na sila ay nagtayo ng malaking altar. Ano po? So, isinumbong at ito ay kumalat sa buong bayan. Ngayon, sila ay pumili ng mga pinuno, yung mga prinsipe ang wika, at kasama ng isang anak ng saserdote na alam at kilala sa pagiging matapang sa paninindigan sa katotohanan. So sila ay pumunta upang alamin. Ano po? Ito ang maganda. Kapag tayo may nakikita na mga suliranin, ilalapit natin sa mga matanda sa iglesia o kaya ay sa mga leader natin, at ito ay pupuntahan natin, kakausapin upang alamin. Ano po? Bagaman yung kanilang talagang tingin ay talagang gumawa na ng kasalanan yung kanilang mga kapatid, bagamat gayon ay pumunta pa rin sila upang alamin. Sinabi nila, bakit ninyo ginagawa ito? Inaalam ano ba talaga ang totoong dahilan bakit sila nagtayo ng isang malaking dambana. Sila ba ay maglilingkod sa ibang Diyos? So ito ang nais nilang malaman. At sinabi nila kung ano ang malaking konsekwensya kapag ka ito ay nagpatuloy. Subalit higit sa lahat, ang wika, kung narumhan ang inyong lupaing ito, maaari kayong lumipat na doon sa amin, na makasama na kayo namin. So dito mayroon silang provision, hindi sila kaagad-agad ay itinakwil yung kanilang mga kapatid. Sa halip ay binigyan ng tsansa na muling makasama nila at manatiling nagtatapat sa Panginoon. Alam po ninyo, sa suliranin sa iglesia, ito ay napakahalaga na bibigyan natin ng pagkakataon na makasagot yung iniisip nating nagkasala, at maliban dyan, kinakailangang makita na ang ating alok ay para sa pagkakaisa, para mapanatili ang katwiran, kabanalan at maging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi dadaanin sa init ng ulo o galit. Okay po, at ngayon sa pangatlo nating katanungan, ano ang malimit na dahilan ng mga paghihinala at mga maling akusasyon? Kapitulo 22, talatang 20, ano po ba yung sinasabi? Hindi ba si Akan na anak ni Zira ay nagkasala ng pagsalangsang sa itinalagang bagay, at ang pag-iinit ay nahulog sa buong kapisanan ng Israel, at ang taong iyon ay hindi namatay na mag-isa sa kanyang kasamaan?
Ayan, alam po ninyo, yung takot na baka maulit na naman yung nakaraan. Sapagkat naranasan na nila kung papaanong sa panahon na nabubuhay si Akan ay gumawa ng isang kasalanan at nadamay ang buong kampamento at marami sa kanila ang namatay. So ito yung kanilang kinatatakutan na baka maulit na naman yung nakaraan. Kaya mabilis silang naghinala nung makita nila na nagtayo ng malaking dambana, ba ito yata ay tatalikod sa ating Panginoon at maglilingkod sa ibang Diyos. Kaya yung kanilang nakaraan ay bumabalik. Alam po ninyo sa buhay natin, kapag hindi tayo nagpatawad ng lubos at hindi natin kinalimutan yung mga kamalian ng nakaraan o yung ating mga hindi magagandang mga karanasan nung nagdaang mga araw, malimit po talaga yan ay nagdadala sa atin na tayo ay maging mapanghusga at malimit na kaagad-agad tayo ay nagbibigay ng konklusyon na hindi pa natin nalalaman kung ano ang totoong nangyari. Kagaya po rito sa pagkakataong ito, naalaala nila kasi yung nangyari sa panahon ni Akan. At ito naman ay isang magandang babala. Subalit, kinakailangan na huwag itong makaapekto sa kung ano ang ating relasyon sa ngayon at ano ang mga marapat nating gawin. Ano po? So, tatandaan, natural po sa ating mga tao na mayroong mga nakaraan na dahilan ganun ang kanilang karanasan ay malimit ay mabilis na humusga at magbigay ng kanilang mga konklusyon. Uunawain po natin yon sapagkat talagang mayroong mga taong nagdaan ng hindi mga magagandang mga karanasan at ito ang nagiging dahilan kung bakit kapag nakakita sila na para bagang kahawig nung nakaraan, iniisip na nilang tiyak ganito rin ito. So, nagiging judgmental ano po. So, walit pakakaingatan po natin ang bagay na yun. Okay, at sa pang-apat po nating katanungan, papaano ang tamang pagharap sa akusasyon? Tingnan po natin sa talatang 21 hanggang 29, ano po ba ang sinasabi? Nang magkagayoy sumagot ang mga anak ni Ruben at mga anak ni Gad at ang kalahating lipi ni Manases at nagsalita sa mga pangulo ng mga libo-libo sa Israel, ang makapangyarihan, ang Diyos, ang Panginoon, ang makapangyarihan, ang Diyos, ang Panginoon, ay siyang nakakatalastas at matatalastas ng Israel kung paghihimagsik nga o kung pagsalangsang laban sa Panginoon. Huwag mo kaming iligtas sa araw na ito. Na kami ay nagtayo para sa amin ng isang dambana upang humiwalay sa pagsunod sa Panginoon o kung paghandugan ng mga handog na susunugin o ng handog na harina o kung paghandugan ng mga hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan. Siya sa atin nga ng Panginoon. At kung hindi namin ginawang maingat ito at inakala na sabihin, marahil sa panahong darating ay magsasalita ang inyong mga anak na sasabihin, anong ipakikialam ninyo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel? Sapagkat ginawang hangganan ng Panginoon ng Hordan sa pagitan namin at ninyo, inyong mga anak ni Ruben at mga anak ni Gad. Kayo'y walang bahagi sa Panginoon. Sa gayo'y patitigilin ng inyong mga anak, ang aming mga anak, sa pagkatakot sa Panginoon. Kaya't aming sinabi, maghanda tayo na magtayo para sa atin ng isang dambana, hindi upang sa handog na susunugin ni sahain man, kundi magiging saksi sa pagitan namin at ninyo, at sa pagitan ng ating mga lahi pagkamatay natin, upang aming magawa ang paglilingkod sa Panginoon sa harap niya, ng aming mga handog na susunugin at aming mga hain, at ng aming mga handog tungkol sa kapayapaan, upang huwag masabi ng inyong mga anak sa aming mga anak, sa panahong darating kayo walang bahagi sa Panginoon. Kaya't sinabi namin mangyari na pagkakanilang sasabihin gayon sa amin o sa aming lahi, sa panahong darating ay aming sasabihin, narito ang anyong dambana ng Panginoon na ginawa ng aming mga magulang, hindi upang sa handog na susunugin ni sahain, kundi isang saksi sa pagitan namin at ninyo. Malayo nawa sa amin na kami ay maghimagsik laban sa Panginoon at humiwalay sa araw na ito sa pagsunod sa Panginoon
sa pagtatayo ng isang dambana para sa handog na susunugin, para sa handog na harina, o para sa hain bukod sa dambana ng Panginoon nating Diyos na nasa harap ng kanyang tabernakulo. Yan. So maliwanag po. Mahinahon na tinugon nung mga inaakusahan na sila kailanman ay hindi nagpanukala na mag-iba. Sa halip, gumawa sila ng larawan na kahawig nung nasa kanilang pinakasentro upang wag masabi sa huling panahon ng lipi ng Israel na kami ay hindi kasama ng bayang nasa gawing kanluran sapagkat kami ay inyong mga kapatid. Baka dumating ang araw, iisipin na kami ay ibang lahi at hindi kami kabahagi. Kaya kami gumawa nito hindi para gumawa ng ibang uri ng pagsamba, kung hindi upang maging palatandaan na pagkikilanlan na kami ay kabahagi ninyo. Kami ay hindi humihiwalay. Ito po ang maganda na pagsagot na kanilang mahinahon na tinugon ang mga akusasyon. Alam po ninyo ay ang sabi sa Kawikaan 15:1, ano ang sinasabi? Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng puot, ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Ayan. So dito po ang sabi, yung maamong kasagutan ay ito ay nagpapawi ng puot. So, ito ang ginawa nung nasa silanganan na sila ay tumugon na may kaayusan, may kahinahunan. Alam po ninyo, malimit po kasi sa mga kapag ka may mga akusasyon, sa halip na tayo ay maging mahinahon, tayo ay nagtataas ng ating boses at tayo ay nagagalit. Alam po ninyo, ako ay nagkataon na malimit ay nalalagay sa isang distrito kung sa kasakali na nagkakaroon ng problema, ayaw ko kung bakit ako ang parating inilalagay. Meron pong isang pagkakataon na ako'y inilipat sa isang distrito na kung saan mayroong malaking suliranin. At sa totoo lang, nung ako'y dumating, ang wika sa akin, "Why are you here? We don't need you here. We can live without a pastor." Alam po ninyo, yun ang talagang sinabi kaagad sa akin. Alam po ninyo, pumasok kaagad sa aking isipan, nakakahabag ang iglesyang ito sapagkat sila ay nasaktan ng lubusan. So sa halip na ako'y magtaas ng busis, ano? Pastor ako, pagsasalitan mo ako ngayon, "We don't need you here." Ako ayaw na dito, wag. Hindi po ganoon. Kundi, okay, sabi nila ay mag-usap muna tayo sa board. Sabi ko, okay, sige, mag-usap tayo. Mahinahong tugon. Ang nakakalungkot po kasi, malimit ay yung kapag tayo ay inakusahan, ay gumagawa rin tayo ng akusasyon bilang ganti natin dun sa nag-aakusa sa atin. At alam po ninyo, sa tagal ng aking paglilingkod sa distrito, iisang bagay ang nasumpungan ko, mga kapatid, na kulang kung bakit nagkakaroon ng mga problema. Yung salitang sorry. Hirap na hirap tayo na magsabi ng sorry. Ano? Kapag tayo inakusahan, kapag tayo isinumbong, mayroon tayong parating sagot na mas matindi pa sa sinabi o isinumbong laban sa atin. Subalit ang lahat ay natatapos kung mayroong maamong pagtugon at tayo ay natututong magsabi ng sorry kung tayo ay nagkakamali. At kahit hindi pa mali, tayo ay magsabi ng sorry. Alam po ninyo, minsan naging karanasan ko rin na ako'y 5 beses na bumanggit ng salitang sorry. At alam po ninyo, kinagalitan ako ng treasurer matapos yung aming pag-uusap. "Pastor, bakit ka nag-sorry?" Alam po ninyo, nag-sorry ako sapagkat mali yung kanilang pagkauna. Sorry, mali yung kanyang pagkaunawa kasi ganito po yan. Sorry. Sila yung mali pero ako yung nag-sorry. At yun po ang nakita ko na pinaka
solusyon sa napakaraming problema. Yung tayo ay magsabi ng sorry. Sorry, mali kasi yung pagkaintindi mo, kaya nangyari ito. Kung ganon ang ating mga kasagutan, alam ko marami po ang malulunasan ng mga suliranin. Subalit kung tayo ay gagawa ng akusasyon laban sa akusasyon, ang mangyayari po niyan ay titindi ang problema at sa halip na masolusyonan, nagkakaroon ng pagkakahati-hati. At yan po ang naranasan ko doon sa nabanggit ko na kung saan sinabi, we don't need you here. We can live without a pastor. So, napakahalaga po talaga nung tamang mga pagtugon. Okay, at ngayon naman po sa ating huling katanungan, question number 5, ano ang dapat gawin kung nasusumpungang mali ang mga hinala o sumbong sa atin? Alright, balikan po natin sa Josue, Kapitulo 22, talatang 30 hanggang 34. Ano po ang sinasabi? At nang marinig ni Pinis na saserdote at mga prinsipe ng kapisanan ng mga pangulo ng mga libo-libo ng Israel, nakasama niya ang mga salita na sinalita ng mga anak ni Ruben at ng mga anak ni Gad at ang mga anak ni Manases, ay nakalugod na mabuti sa kanila. At sinabi ni Pinis na anak ni Eleazar na saserdote sa mga anak ni Ruben at sa mga anak ni Gad at sa mga anak ni Manases, sa araw na ito ay talastas namin na ang Panginoon ay nasa gitna natin, sapagkat kayo hindi nagkasala ng pagsalangsang na ito laban sa Panginoon, inyong ang iniligtas ang mga anak ni Israel sa kamay ng Panginoon. At si Pinis na anak ni Eleazar na saserdote at ang mga prinsipe ay nagsibalik na mula sa mga anak ni Ruben at mula sa mga anak ni Gad sa lupain ng Galaad na tumungo sa lupain ng Kanaan sa mga anak ni Israel at binigyan nilang sagot. At ang mga bagay ay nakalugod sa mga anak ni Israel at pinuri ng mga anak ni Israel ang Diyos at hindi na nagsalita pa ng pagsampa laban sa kanila, na bumaka ni Gibain ang lupain na kinatatahanan ng mga anak ni Ruben at ng mga anak ni Gad. At ang dambana ay tinawag na Ed ng mga anak ni Ruben at ng mga anak ni Gad, sapagkat anila saksi sa pagitan natin na ang Panginoon ay Diyos. Yan. So, ito po ang kagandahan nung sila ay makinig kapwa, nagkaroon ng pagkakasundo. At kanilang pinuri, kanilang pinasalamatan, at kanila pang pinagpala. At iniulat doon sa buong kapulungan na hindi pala ganon. Maganda pala yung intensyon, maganda pala yung layunin ng kanilang pagtatayo doon ng dambana. So, napakaganda po na matapos na marinig natin ay ating purihin at ilapit sa Panginoon at talagang pasalamatan natin. At siyempre pa, kung tayo ay nagkamali, sasabihin nga natin po, sorry, nagkamali kami, salamat, purihin ng Panginoon na hindi pala ganon ang inyong layunin. Pakatatandaan, sa mga awit 133, ganito po ang sinasabi. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Parang mahalagang langis sa ulo na tumutulo sa balbas. Sa makatwid bagay ang sa balbas ni Aaron na tumulo sa laylayan ng kanyang mga suot. Gaya ng hamog sa Hermon na tumutulo sa mga bundok ng Sion, sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala. Sa makatwid bagay ang buhay na magpakailan paman. Ayan, so napakaganda ang wika dyan na ang magkapatid ay tumatahang nagkakaisa. Ito ay kagaya ng pang-anoint na langis. Ibig sabihin, makikita na tayo'y talagang tunay na mga anak ng Diyos, na tayo nga ay talagang mga lingkod ng Diyos kung mayroong pagkakaisa sa loob ng ating samahan o ng ating iglesia. Kaya napakahalaga po. At ang wika, ito ay parang hamog sa Hermon. Alam po ninyo yung bundok ng Hermon ay mabatong bundok. Subalit kapag ka mayroong hamog, makikita mo, wow, ang sarap sa bundok na yan sapagkat napakalamig. Datapot kung wala yung hamog, makita, wow, hubad, napakainit siguro rin at walang magnanais na pumunta ron. Subalit kapag ka naroon yung hamog, wow,
ang presko siguro sa lugar na yan. Ganon din po sa ating samahan. Kapag ka sa loob ng ating iglesia mayroong pagkaisa, ang wika diyan ay parang napakasarap na tumahang kasama nila. Ano po? At ang wika, dito pinabubuhos ng Panginoon ang kanyang pagpapala. Ang pagpapala ng Panginoon ay sa ating sama-sama kapag tayo ay mayroong pagkakaisa. Okay, at dito po natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Narito po ang mga summary ng ating mga pinag-usapan. Number 1, ang pag-ibig sa Diyos ng buong puso at buong kaluluwa at pag-ibig sa kapwa ang pinakadakila sa utos ng Diyos at marapat nating isinasa kabuhayan. Number 2, ang mali ay dapat haraping walang pag-atubili, subalit sa pag-ibig at pamamagitan ng tamang mga tao. Number 3, huwag nating hayaan na tayo ay mabuhay sa mga kamalian ng nakaraan. Number 4, harapin at ihayag ang katotohanan ng may kaamuan at kahinahunan kahit mabigat ang mga paratang. Number 5, tulad ng sabi ni Kristo, dito mahahayag na kayo ay tunay kong mga alagad kung kayo ay nag-iibigan sa isa't isa. Sa mga minamahal, sana po muling nakatulong itong ating maikling pag-aaral na ito. Ang pagpapala ng Panginoon ay kamta nating sama-sama. Tayo po'y sama-samang manalangin. Ama po naming banal, nagpapasalamat po kami sapagkat ikaw naming Diyos ay Diyos ng pag-ibig, sapagkat kami ay iyong ibinibilang na iyong mga anak. At sana mong banal, tulungan kami ng banal na Espiritu na aming kilalanin at unawain na ang bawat isa ay aming kapatid sapagkat kaming lahat ay iyong mga anak. Matutunawa kami na tumanggap ng kamalian, matutunawa kaming humingi ng kapatawaran kung kami nagkakamali. At kami po naman ay bigyan ng bukas na puso't isipan na handang makinig at umunawa sa mga kadahilanan ng aming mga kapatid upang ang pagkakaisa ay masumpungan sa bawat isa sa amin. Tulungan nawa kami na magkaroon ng kapakumbabaan na kami ay matutong tumugon ng may kahinahunan upang malutas ang mga suliranin na aming mga hinaharap. O Ama Banal, alam mo at kilala mo ang bawat isa sa amin. Malimit po kami kapag kami ay pinararatangan, kami ay karaka-raka na sumasama ang loob at nagkakaroon ng mga mabigat na mga pananalita. Tulungan po nawa kami ng Banal na Espiritu na magkaroon ng ibayong pangunawa at kapakumbabaan. Ipagpatawad po nawa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala at iyo po nawang patuloy na pagpalain ang aming mga kapatid na ito sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. So mga minamahal, hanggang sa susunod po, ang pagpapala ng Panginoon ay kamta nating sama-sama. God bless po.